Good morning po. Ako po si Maria Feliz Goloso from ASET, being the standard bearer. For the past 3 years po, I've been in the org ASET. So, I've been active sa mga activities namin doon. Nung high school naman po ako, I've been part in different orgs. Naging student council officer po ako for 2 years, vice chairman of the discipline committee, and 4th year batch representative. Ako po yung president ng math club for 2 years din. Tapos po, I'm part of the peer facilitators family nung high school. I've been in different orgs din dun sa high school, like badminton. Naging very active po ako doon. Tapos ngayon po, okay naman po sa pag-aaral ko. Very focused on studies. Then today, here ako for candidacy and yun. Ang aming platform po is COLA formation po, class officers, Leadership Association Formation. At din po na itong magkaroon ng open forum po yung ASC officers, tsaka po lahat ng class officers. Para po ma-address yung major issues and concerns po. Para po magkaroon ng planning and suggesting po for major events po ng ating college. It's more of parang very informal naman po yung magiging COLA formation. Parang ano lang po siya, parang less formal po ng tulad nito. Mag-uusap po, mag-pre-assess po ng... For my first question, what is your vision for the Accountancy Student Council? To make AMB a happier place to stay kasi Happier, like, I mean, parang mas ma-uplift po kasi syempre mahirap po sa ating college. Gusto po na mas maramdaman natin mga AMBians yung bawat isa para mas involved, di lang po informed AMBian, pero involved AMBian din. Ayun. happier, eh, nasan yung dito sa projects mo? Syempre po, di ba po kapag sa COLA formation po, you feel entitled na part ka ng organization na may say ka sa mga mangyayari sa ating college. Yung class officers lang yun. Eh, paano kung di ka class officer? Kasi po yung class officers po, siya po yung magiging representative ng per class po. Kunyari po, sa isang class po, magsasabi po sila na lahat. Siyempre, i-inform po muna natin yung mga class officers sa kung ano mangyayari sa formation. Tapos isi-share po nila sa class nila if there would be suggestions or ideas about or any issues concerning nila, ihahatid po sa atin ng mga class officers. Tapos po yun, mag-uusap po and Happier. Sinabi mo kanina, yung COLA formation, major issues and concerns about sa planning ng events, di ba? Yun yung pagkakasabi mo kanina. Planning of events. may comment myself po. Meron, ano po siya, balance. Major issues and concern about anything po. Kunyari po, meron po silang, parang pong yung sa asthma po, parang, kunyari po yung blue pants na ano. Parang po yung blue pants na pag-uusapan po yun. Para po masagot ng mga officers kung ano po talaga nangyayari sa atin. Yung issues and concerns po, different po siya sa planning of events. Yung planning of events po, di ba po, meron na po mga projects na iyahain bago po magkaroon ng academic year. Bali po, for improvements po ng projects, ay ng mga activities, iyahain po sa kanila. Tapos, if there would be any suggestions or ideas, ayun po, kung feasible po, we would implement. Tapos po, through... Di ba kayang sagutin ng common sense mo kung bakit kailangan mag-blue pants ng students?
Ay, nag-example lang po ako dun na, Ayun nga, yun yung example. Hindi ba siya kayang sagutin ng common sense mo? Bakit kailangan pa ng mag-forum lahat ng tao para doon? ay kasi po, di ba po, nagkaroon po na para itatanong po sa office if pwede pong ma-revise na hindi na po blue pants, pwede pong ganitong shade. Kung ano pong shade. Medyo vague po kasi yung blue pants. Kung ano pong blue pants, dark blue or para lang po, sige lang. Para lang po mas maging clear. Ang daming issues. Bakit kailangan blue pants pa? Yung i-example mo. Okay, happy year, sabi mo kanina. Planning of events tayo. Tinanong mo yung ASBA, ASBA. Half of them said, dapat sa college week, dapat lahat tayo magkaroon ng choral competition. Half of them said, dapat magkaroon tayo ng dance competition. And isa lang, yung dapat mong gawing competition for the college week. Ano gagawin mo? Happy year, diba? So, Okay. dapat lahat masaya. So, syempre po una, i-consult po yung buong council kasi hindi lang naman po ako ang involved. Hindi lang po ako ang may desisyon na dapat. Hindi lang po ako yung may desisyon doon. So, consult po muna yung council tapos po, if kung ano po yung mas majority po, kung ano po yung magiging majority answer namin, I think yun po yung dapat namin i-implement po, kung whether choral or dance competition. So, okay lang sa'yo na half ng AMV population hindi sumali. Kasi ayaw namin yan. Ba't ako nasali dyan? I think hindi naman po magiging, di ba po, if there are two options na solely isa lang po sa kanila, I think magre-respond naman po yung AMVians na may intindihan nila na isa lang kasi yung pwedeng maging competition, tas lahat naman mag-e-enjoy pa rin. I think na mas mag-e-enjoy pa rin. Sa tingin mo, ganun yung AMVians. Eh di sana wala nang nagre-reklamo AMVians sa USD files. Ang point ko is, what if gusto ko nga yung event na yun? Tas hindi yun yung ginawa niya as ASC. Nasaan doon yung representation namin? Paano kami magiging masaya kung hindi naman nasunod yung gusto namin? Paano makaharapin yung students na lang, na nag-expect sila na okay, may chances kami na singing competition, pero bakit dance competition? Paano po haharapin? Through, yun po nakalagay, through ASPA po, if there would be anything na, yung final plans, and final list of plans and resolutions po, sa ASPA ko po, i-address. Yun. So, ibabagsak mo sa mga presidents yung burden ng reklamo ng students. Kasi sa kanila, di ba, like what you've said, bibigay mo sa kanila yung directives, like kung ano yung mangyayari. Eh di paano yun? Eh di kami nagalit lang kami sa presidents namin. Eh ano ka ba? Ni-represent mo nga kami, hindi mo naman pala kaya i-represent yung gusto namin. Paano mo kaharapin yung students nang hindi mo binabagsak sa ibang tao yung duties, yung responsibility? I think hindi ko po fault yun na merong hindi napili. Kasi sabi niyo po, isa lang po yung pwede kong piliin. I mean, isa lang council. Hindi mo fault. Kasi hindi mo naman talaga kasalanan. Like, hindi ko naman pinapoint out na kasalanan mo. Paano po i-address? Yeah. Paano po Yung tanong ko is, paano mo siya i-address? Anong gagawin mong action para ipaintindi sa mga students na isa lang yung kailangan or what? Kasi hindi effective yung dadalhin mo lang sa presidents. Magagalit ng students. Ano na lang, magiging way ko na lang po siguro is to have remedy para kung anong pwedeng para mas mapalubag yung loob nila. Kasi mahirap po na Remedy like what? You're running as president. You should know. You should be specific. remedy po. In the sense na hindi man po college week. Kung sobrang gusto kong in-demand po yung singing competition,
magkaroon na lang po ng another, hindi man po siya, para pong additional event, hindi lang po sa college week mangyayari. Okay, so mga follow-up questions. Yung COLA formation, ilang sessions to? Ang aming napag-usapan is 2 times a sem, and if needed, yun po yung budgeted na types ng po na COLA formation na mayroong different agendas po. Ano yung mga as-needed times natin? Yung kapag mayroon pong urgent na kailangan ng ideas, ng suggestions, na may mas kailangan pag-usapan na as a whole na hindi siya kaya ng presidents lang, na kailangan buong council and inclusive of officers po. Can you cite major issues and concerns nating students? Para sa akin, yung mga major issues and concerns, yung mga lumalabas sa social media, para yung mas maiwasan na doon yung magiging medium of communication natin. Kaya ako nagpa-project na COLA para mas person to person, personal, para heart to heart, hindi lang siya parang through chats, through commenting. So, sige, scenario, example, may nangyari nga, kunyari ako, tsaka prof. Tapos, syempre, ilalagay ko na siya sa social media. Ihintayin ko pa ba magkaroon ng meeting, di ba? Sabi, 2 times dito, 2 times. Hintayin ko pa magkaroon ng meeting. Tapos, tsaka ko ilalabas yung sama ng loob ko. Kasi parang ganun pagkadating ng, nangyari, may nangyari sa akin. Tapos, syempre, gusto ko nang i-burst out yun. So, aantayin ko pa ba itong 2 times na to, 2 times na meeting para mailabas ko yung grievance ko? Ang sinasabi kong major issues and concerns, yung parang for the whole AMB community, parang like, yun, yung blue pants, di ba marami nag-grant siya? Yung matters, masyado kasi personal yun sa'yo, so if you would share it to everyone, parang di ba mas, di ba sa'yo mo, prof and student, parang personal. Masyadong personal siya, parang pag-usapan pa ng council at ng officers. Tama. Okay, yung events, meron na ba mga plans ka? Kasi according dito, COLA formation ang nakasulat. Events. Meron kang mga events na gusto mong pagka naging PS ka na, or yun pa rin? Stick po muna ako dun sa kung ano yung fix, kung anong meron ngayon, to improve it. Tapos kapag kaya pa, dadagdagan ng yung mga projects ng mga kapatid ko sa ASA. Thank you. Sabi mo kasi yung class officers yung magiging representative. So, nagsabi ako ng problem ko sa president. Nasaan yung assurance ko na yung president na yun, sasabihin niya yung problem na yun sa council? Nasaan yung assurance ko as a student? Bakit hindi na lang ako na lang yung magsabi nun sa council? Bakit kailangan ko pa siya idaan sa president kung pwede ko naman sabihin directly sa council? Paano siya magiging effective yung project mo? Yung problem niyo po, sige, bali po, yung assurance po, para po sa akin na ando na po yun sa class officers nyo. Kasi responsible na po sila. Everyone here in AIM is capable and competent enough para i-address yung, alam naman niya importante. So, why would he not say it dito po sa COLA formation? So, parang ang magiging assurance ko is trust po talaga. Kasi, ang hirap magsabi na 100% sasabihin yun. Yun po. So, ayun na nga, dumating na tayo sa hindi ko nakuha yung solution na hinahanap ko. Tapos, syempre, nagalit ako sa council. Ano yung plan of action mo kapag gano'n? Pag nagalit po. Oo. If kailangan kong
magbigay ng statement, we will. Pero as much as possible po, ayoko pong nagbibigay ng official statement. Mas maganda po na yung mga problems and kung ano man po is bayad sa amin ng po council para po yung tiwala po ng AMB-yans. Yung issues po ng AMB-yans ay yung trust po ng AMB-yans mag-stay po sa ASC. Kasi po kung palaging tuwing may problema, magre-release ng direct statement yung council, parang you're telling them na, okay lang kahit palaging kami magsabi ng kahit ano, kasi magbibigay naman ng statement yung council. Kasi kung ito lang ihaharap mo sa akin, ang tanong ko, bakit? Ano ba importance nito? Parang, anong gagawin ko dito? Parang, anong makukuha ko dito sa project mo? Ano po, bilang AMB yan. Para kung mas magiging, through effective and constant communication po kasi, nabibuild po yung relationship. Di ba po bilang AMB yan, gusto mo yung mga gusto mo, may implement dito po sa AMB. So if maa-address dito sa council, dito po sa call of formation, yung mga gusto mo, tapos may implement. So ito lang din ang ihaharap mo sa amin. Sobrang kulang siya for a president. Wala ka bang ibang projects pa? Ito lang ba talaga ang naisip mo? Kasi ako, nakukulangan ako. And kami, pero ako, nahihirapan ako magtanong sa'yo kasi ito lang ang... A general overview po kasi yung pinakita ko dyan sa program of governance. So ano pa yung iba mong plans? Bali po kasi sa unang call of formation po, after po ng proclamation, kung maa-approve po yan, ipipre-assess po namin yung dating council, kung ano po yung mga pwede i-improve, kung ano po yung mga ano, tapos po ipaplano na po kung ano po yung pwedeng i-improve nga po, tapos yung mga additional plans po, yung mga magiging suggestions na po ng mga officers, bali po mag-evaluate kami, then plan. Yun po, mag-evaluate plan, tapos po, yung plan of action po, i-release na lang po through ASPA. Tapos po, yung susunod po call of formation is yun next academic year na po, after election period po ng class officers. Para po i-plano na po yung, bali iyahain po yung mga naging plans ng ASC, ng council po, to the class officers kung ano po mangyayari sa college, for example, kung ano po yung planned events nila. Tapos if there would be any suggestions para po maidagdag doon. Tapos yun po, if visible, ilalagay po doon. Tapos for transparency po, tapos po, sinabi po din sa akin na if president, ikaw po yung controlling figure, ikaw po yung core ng council. So gusto ko po mas mag-focus sa mga projects po ng mga kapatid ko, kung sino man po yung mahahalal, para po mas maging, mas maano siya, yung hindi na po. Wait lang, Jula. Okay na? Okay na ulit? Yung according to the objectives, through effective and constant communication, this project can solidify the relationship between the ESC and the AMBians. Do you think that 2 times meeting will give effective and constant communication? I think it would be enough kung mapag-uusapan agad, magiging efficient yung call of formation. If yun, magiging effective and efficient yung call of formation, enough na yun para ma-address lahat, mapag-usapan lahat ng issues, lahat ng plano nila, yung mga suggestions nila, yung mga pre-assess, yung mga yung mga pwede sabihin ng officers, kung kunyari, team president, team PRO, team gano'n.
If meron po sila basta po may extra time, basta natapos na yung pag-uusap, very flexible yung column formation, pwede siya maging per team. Kung may gustong sabihin yung team tres, yung treasurer natin, sa mga treasurers, yung team secretary, if meron silang mga gustong sabihin sa mga class officers, to help them improve yung leadership nila. Ay, sabi mo kanina, wait lang, tingnan ko lang tama yung flow. Sige. Kasi, yun nga, hinahanapan mo siya ng mechanics. Di ba magka-complain, then, after ng complaint, magpi-pre-assessment kayo sa ginawa ng student council before. pre-assess po. Kasi yun yung sinabi mo kanina. Ibig sabihin, kung kailan pa lang mag-complain students, tsaka pa lang mag-pre-assess kung anong ginawa ng student council. Bali po, nagka-mix up po na pre-assess po muna bago. Doon naman ako sa advocacy mo. Kasi breaking boundaries and creating connections. Siguro pag sinabi ko kung anong kinalaman sa column formation, sabihin mo creating connections dun sa mga presidents. Ganon. So, yun lang ba yung definition mo ng connections? Like, anong creating connections yung gusto mong mangyari dito? So, yung advocacy ko po ng breaking boundaries and creating connections, naandun po yung kung ano pong gusto kong nangyari sa column formation. Breaking boundaries kasi nakikita ko po na parang hindi agad, hindi na-address yung mga gusto sabihin talaga ng mga A&Bians. Through class officers po, naniniwala po ako na mabe-break yung boundary na yun na mas magkakaroon po ng connection, yun po yung connection na iniisip na sinasabi ko po. Diyan po sa advocacy ko. Na magkakaroon po tayo ng connection na puso sa puso, na hindi lang ako officer mo, I am also your friend, I am also an A&Bian na parang, kami po yung nagsisilbi sa inyo, hindi kami mas mataas. Ginagawa po namin to para tulungan kayo, para po mas mapaganda yung patakbo ng konseho. Wala ka na bang ibang definition ng breaking boundaries and creating connections? Kasi ang shallow eh. Like, yung puso to puso, ganyan. Parang, kaya ko namang gawin yan kahit hindi ako student council. Kaya ko namang tulungan yung mga co-EMBians ko i-address yung mga problems nila sa admin, for example. So parang, ito lang ba yun talaga, yung definition mo? Yung creating connections and breaking boundaries? Limited siya doon? Yung creating connections po, para po pag marami pong class officers, di ba po, lahat po sila class officers, tapos kami ASE, parang mas mabilis makakapag-communicate kasi mas marami kang magiging kakilala. Di ba parang connect, to connect. Mas maraming makikilala. Eh, paano naman outside? Gusto ko may makilala ko outside the college. Eh, hindi naman siya shoulder din ng column formation. Inside the college lang to eh. Nasaan yung creating connections mo? Eh, di sana nilagay mo creating inside connections. Kung yun lang din pala yung benefit sa akin. Bali po, yung sinasabi ko po connections doon is within ako, tsaka A&Bian. Yung connections po na sinasabi niyo, pwede rin po siya, yung parang yung kusino po niya rin po, me, A&Bian, collaboration with ganitong college. I think kaya naman po yun, yung connections na yun. Nasaan? Nasaan dito? Sa project mo? Or pag-iisipan mo pa lang? Kasi yun yung hinahanap ko. Naglagay ka ng advocacy mo. So I assume, yung mga projects mo, mako-cover nun yung advocacy mo. Which is kulang kasi hindi mo nga na-cater yung need ko eh. So, yung tanong ko is, bakit ito lang? I mean, is it enough to cater the needs and to justify kung ano man yung mga statements na nilagay mo sa advocacy mo as president?
Enough ba yung call affirmation na yun? Yes or no? Yes. Enough po siya. Yung sinasabi, So limited. Kasi sabi mo kanina, yung call affirmation is limited within us. Sinabi mo yun kanina. So yun nga. So ibig sabihin, magiging limited na lang din yung connections namin EMBs. Kasi within us lang. di ba po bago ka lumabas, dapat po muna sa loob po ng AMB, maging solid po muna. After your term na lang kami lalabas. Ganun. Yung connections namin outside, after your term na lang. Kasi bago kami lumabas, inside muna eh. Do you get my point? Opo. So, i-explain mo na lang sa amin, bakit ito lang? Bakit call affirmation lang? Sinabi ko na po kanina na gusto ko po kasi mas mag-focus sa other projects po na mangyayari ng mga mananalo. Kasi po dapat po ang president is control po talaga. Siya po yung head. Siya po yung nag-supervise po. Kasama po siya palagi sa lahat ng events ng lahat po. So, kung marami po ibang project dyan, kasi hindi ko lang din naman po mapufulfill, kasi mas gusto ko po mas maging More on supervision ka lang naman as president eh. Kaya may project head per event. Kasi sila yung tatrabaho sa event. So you cannot justify na dahil maraming events ng student council, kailangan konti lang yung sayo. Hindi lang naman din yun sa number ng events eh. What I'm pointing sa'yo is substance. Nasaan yung substance ng advocacy mo kapag nirelate mo dun sa project mo? Yun lang yun. Parang, eto na lang, since hindi ko na rin naman makuha yung sagot. Yes or no? Yung breaking boundaries and creating connections, sa tingin mo, yun na yun? Yung call affirmation mo na, equal na yun? Masasatisfy mo na yung students na na-break nila yung boundaries nila, nagkaroon sila ng connections through your call affirmation. Is it enough? Yes or no? yes, siya na po yung umbrella project po ng team namin. Bali po lahat ng pwedeng mangyari, Ito na lang, kailangan ko lang ng time frame kasi sabi mo, ASU will immediately respond to that matter, yung issue na yun. Bigay ka ng example ng major issue. Wag sana yung blue pants, haircut. Ayoko na marinig yun. Aside from that, major issue. Tapos, yun, bigay ka ng example. Tapos, pakita mo sa amin yung line na ASU will immediately respond to that matter. Time frame. major example is, pwede po kasi magpa-move ng non-departmental exam if meron po approval ng dean and if meron pong valid reason, approval ng dean and approval ng professor. So yun po, if yun i-address po yun dito sa call affirmation, magkakaroon po agad ng plan of action na masasabi, na mai-inform po yung mga students na pwedeng magkaroon ng gano'n na pwedeng i-move yun, na pwedeng i-move yun, yung parang possibility na pwedeng magkaroon ng gano'n, sasabihin yun na pwede, na it's possible na ma-move ang isang bagay, ang isang exam. Pwede pa ba akong humingi ng another issue? Kasi yung pag-move ng non-departmental exam, pwede ko na siya i-address sa office eh. Bakit dadaan pa ako sa council? So, can you give another issue? Wala po akong maisip na major issue and concern po na this present council has.
Na hindi ko, di ba po may rules po Edi as an AMV yan na lang, ano yung hinaharap mo ngayong major issue? And yun, use that as an example. Pero wag sana yung blue jeans, kung may iba ka pang maiisip. As an AMV yan, ano ba yung hinaharap mong issue ngayon? Siguro yung recruitment fair for next academic year, mas gusto ko na, parang mas maramdaman ko na may ganon na yung recruitment fair hindi lang siya limited sa pagpumunta ka lang doon sa mas maraming dissemination of information. So, thinking na major issue talaga yung concern mo. So, ano naman, as a president na, kunyari, ano na yung gagawin mo? What's your plan of action with that concern? Doon po papasok yung aming project na COLA formation. Pag-uusapan ko maigi, tapos kung ano po yung mga gusto nila, yung mga suggestions po yan, yung mga gusto po yung idagdag sa magiging recruitment fair po na next academic year. Tapos po, i-implement po. Yung breaking boundaries and creating connections po, doon po papasok yun through involvement of organizations po. Start ng year to or end ng STEM? Ang alin? Yung COLA formation. Kasi diba, 2 times. per sem and if needed. Bali po yung una po is after yung kung mahahalan po. Pre-assessment po yung una. First call, affirmation is this academic year. Ngayon po. Yung susunod po is yung first semester po na next year. Start ng Opo. Yun. So last follow-up ka na to. And siguro yung next May, kung wala na silang follow-up. Yung kunyari, may constraint sa mga presidents due to their academics. Paano sila mamamandate na pumunta sa COLA formation? For example, ako, class president, tapos ayaw pumunta sa COLA formation kasi syempre gusto ko mag-aaral. Paano mo ako sabihan na pumunta ako sa COLA formation? Kasi most of the president, syempre, marami na silang load with the professors. So, paano ba yung extracurricular nila kung ayaw nila? I-make sure natin na yung magiging COLA formation is free yung sked. Ay, hindi siya mabigat, hindi quiz week, hindi magpe-prelims. Yung para magkaroon din sila na chance para mas pumunta, mas magkaroon ng will na pumunta. Kasi hindi pwedeng, we are students first before student leaders. So, ipa-prioritize natin ang academics over Tapos na kayo sa wala. Ayoko na sa COLA. Sige, wala sa call. Next May. Why do you want to be the president? What do you get? Ibig sabihin, bakit mo gusto maging presidente? Ano makukuha mo sa pagiging presidente? I want to give back to AMV kasi kapag naramdaman mo na yung council sobrang nag-in-effort sa'yo, parang gusto mo siya i-give back na gusto ko rin magsilbi for others kasi yung mga nagsilbi sa'yo, parang dama mo naramdaman mo. More than self-interest, yun talaga yun, hindi sapat na marami ako makukuha opportunity dito kasi napakabigat na responsibility ng pagiging president. Hindi sapat yung marami akong chances, marami akong makikilala. So more than this, for the service talaga, and to give back to AMB na minahal tayo, na hinuhun tayo to who should we be in the future. Ito na lang yung last main question ko.
paano mo ma-empower and ma-encourage yung students, especially yung third year MA students. Yun lang. Sa project po kasi nung isa kong kapatid, which is #goals, yun po, mas may empower po yung mga third year MA na kasi magkakaroon po ng seminar about CMAs, kung paano maging CMA, yung mga testimonies po ng mga professional CMAs, kung paano po sila naging successful. So para po sa amin kasi, meron man pong gap, meron man gap sa BSN, BSMA, mag-work out yun eh. If we think of this AMB as something na kailangan tulong-tulong talaga tayo. Hindi natin kailangan iniisip na BSA o BSMA gawin. Kasi ang hirap dito magstay. Ang hirap pumasa. The mere fact of passing is already an achievement. So, mas may empower sila if lahat po tayo iniisip na pantay-pantay lang tayo. Di ba yung call affirmation, gusto mo talaga siyang i-materialize? Yes or no? Yes. Willing na ipaglaban yung call affirmation? Opo, paglaban. Up to what extent? In all means po, kasi yan po yung pinaniniwalaan ko eh. Okay. Situation tayo. Ikaw, push ka kay call affirmation. Pero lahat ng co-officers mo sa student council ayaw gawin yung call affirmation. Like, ayaw nila at all. Hindi mo na kami mapipilit. Ayaw ka talaga ng call na yan. Ano gagawin? By majority of votes, technically, hindi siya mapupush kasi lahat ayaw eh. So, sometimes, we should accept na kung ayaw nila, hindi mo na dapat ipaglaban, mga bagay na hindi na dapat pinaglalaban. Lalo pag nakikita ng iba, hindi lang naman kasi perspective ko yung iniisip na, as a team na siya, as a whole. So, if hindi nila tatanggapin, hindi nila makita yung makukuha natin, makukuha ng buong AMB sa call of formation, I think that would be the best decision na hindi na siya ituloy. Kasi majority of the decisions na kahit ipaglaban mo na ipaglaban, isang bagay. Pero ayaw na talaga nila eh. I think bibigyan naman nila ako ng chance talaga to prove na worth it yun, na i-push through. Pero kung hindi talaga nila gusto, parang pinipilit mo lang yung isang tao sa candy na ayaw niya talaga. So, why would I bother na i-push pa kung buong majority, kung hindi ko sila na-persuade in every possible way. As President, sometimes we have to accept na hindi lahat ng makukuha ko. Eh what if lahat, for example, kaming lahat binoto ka, and kaming lahat yung dahilan kung bakit ka binoto kasi gusto namin ng call affirmation. Inaantay namin yung call affirmation na mangyari. Tapos po ayaw ng officers. Eh di ba ayaw mo ng official statements? So, Sabi mo yung kanina. Anong gagawin yung action? ayaw po ng officers ko na call of formation, tapos inaantay po ng AMB community yon. Inaantay namin from Oo nga po. Mag-iiba po yung decision ko, no, na dapat ko po mas ipaglaban kasi inaantay pa na ng AMBians yun eh. Ibig sabihin, I need to fight for it. Di ba parang mag-change yun, depende sa circumstances. Kung officers lang, tapos hindi ko pa alam na gusto ng AMBians. Kailangan po bumaba na okay, hindi. Pero kung gusto pala nila, na inaantay nila, kailangan ko i-address yun, sabihin nyo sa council, na gusto nila, kailangan natin i-push. Kailangan kong i-persuade sila talaga. Yun. Eh ayaw nga ng mga co-officers mo. Eh, ayaw namin, hindi ka namin tutulungan dyan. Bahala ka mag-isa mo kung gusto mong gawin yan. O anong gagawin mo kung yun yung sinabi nila sa'yo? Ayaw nga nila eh. Kahit gusto mo and gusto ng mga co-EMBians, kayo ang magagawa ng event. Kayo ang magmamaterialize. What if ayaw nila?
So, ang sagot ko po is kung ipupush ko o hindi na. Oo. Kung ayaw po nila at gusto ko ng mga AMBians, I think, hindi ko na po siya ipupush through. Yun po yung aming financing. Kasi, mas magpe-prevail po na yung mga opinions po ng aming mga ng council. Kasi, sila yung makakasama ko all throughout. Ibig sabihin, nakikita nila na merong mas appropriate na gawin na maging project kesa doon. So, dun sa mga ganong cases, Kasi yung parehas na situation lang naman yung sinabi ko sa'yo kanina. Pero sabi mo, pupush through mo kasi gusto ng mga students. Then reiterate ko lang, inulit ko lang, wala akong binagong statement na ayaw ng mga co-officers mo. Then you've said, hindi mo na itutuloy. President ka, nasaan yung firmness mo in decision making? Eh, sinasabi mo, ikaw yung core, ikaw yung magde-decide, ikaw yung final say. Nasaan yung firmness na yun? Kung dyan pa lang sa tanong ko, dala-dalawa na yung sagot mo. kasi po sinabi niyo po nung unang situation, officers lang po yung may ayaw. Yun nga yung una. Opo, Diba tatlo yun? Opo. Then sinabi ko, gustong-gusto ng students. Ay, akala ko, gusto-gusto ng students, tapos, Tapos, ayaw ng officers. hindi po, alam po, different situation. As in, totally different. Tapos yung pangatlong tanong niyo po, dalawa na po sila. Akala ko po, yung assumption 1, assumption 2, assumption 3. Yung pangatlong assumption po, sinabi niyo po na gusto nila ng EMBians, ayaw po ng officers. So, nagkaroon po ako ng different answers. Ang clear nung pagkakasabi ko, okay na ako dun sa sagot mo, hindi naman kita ginange. Ang akin lang, nasaan yung firmness in decision making. President ka, kailangan mo yun. Siguro po na misunderstood ko lang po talaga yung question. Pero kung yun nga po, doon pa rin po ako sa huli kong sinabi na if ayaw ng officers, gusto ng AMBians, I will not push through kasi mas naniniwala ako na for the betterment of everyone yung decision ng mga officers. So, ang aking plan of action po after nun is magkaroon na ng i-disseminate sa ASBA, through ASBA yun, yung naging decision na ayaw ipagpatuloy.